Naranasan niyo na ba ang pakiramdam na parang sinaksak kayo sa likod? Hindi ng isang kaaway, hindi ng isang estranghero, kundi ng sarili niyong dugo at laman? Ang pinakamalalim na sugat ay hindi galing sa itak o sa baril. Ang pinakamalalim na sugat ay nanggagaling sa mga taong pinag-alayan natin ng lahat, sa mga taong pinag-ubusan natin ng lakas, ng panahon, ng buhay. Alam ko ang pakiramdam na iyan. 58 taon. 58 taon ng buhay ko ang ibinigay ko ng buong buo. Pinagputol-putol ko ang sarili ko para lang may maibigay sa kanila, para lang mabuo sila. Pero anong ginawa nila? Pinanood ko lang habang tinatapakan nila ang mga piraso ng puso ko na parang basahan, parang wala lang, parang basura. Bago ko ikwento sa inyo kung paano ko binawi ang respeto na ninakaw nila sa akin, gusto kong maintindihan nyo ito. Sinubukan ko. Diyos ko, saksi ang langit na sinubukan kong maging ina na kailangan nila. Binuksan ko ang puso ko. Binuksan ko ang bahay ko. At higit sa lahat, binuksan ko ang pitaka ko. Ibinigay ko ang lahat. At anong nakuha ko bilang kapalit? Isang email. Isang lapastangang email. Hindi man lang tawag sa telepono. Hindi man lang personal na pag-uusap para tignan ako sa mata. Isang email lang ang natanggap ko na nagsasabing hindi ako welcome sa kasal ng sarili kong anak. Ang kasal na ako mismo ang nagbayad. Ang kasal na pinondohan ko na ng 1,000,000 at kalahating piso. Isipin niyo iyon. Ako ang nagbayad, pero ako ang bawal pumunta. Ang sabi ng anak kong si Bea sa email, huwag daw akong pumunta sa Spain. Doon daw ako sa bahay. Manood daw ako sa live stream. At kung gusto ko raw maramdaman na parang nandoon ako, buksan ko raw ang Google Earth. Nang mabasa ko iyon, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang hiya, ang grabeng hiya. Pakiramdam ko noon ay para akong kasambahay sa sarili kong pamilya. Hindi. Mas masahol pa sa kasambahay. Dahil ang kasambahay, may sweldo. Ang kasambahay, kinakausap ng maayos. Ako, ginawa lang akong gatasan. Ginawa akong bangko na walang damdamin. Ang sakit. Sobrang sakit na halos hindi ako makahinga. Ang gabing iyon ang gabi kung saan naramdaman ko ang pinakamatinding pagtataksil. Ang sarili kong anak na iniluwal ko at pinalaki ay ikinahiya ako sa harap ng pamilya ng mapapangasawa niyang mayaman. Naalala ko noong mga bata pa sila. Ako ang ilaw ng tahanan. Pero ako rin ang haligi. Ako ang lahat. Noong iniwan kami ng ama nila, hindi ako sumuko. Nagtrabaho ako ng doble, minsan triple. Naaalala ko pa noon, pumapasok ako sa trabaho kahit may sakit ako. Kahit nilalagnat ako, dahil alam kong kailangan nila ng pangmatrikula. Kailangan nila ng baon. Kailangan nila ng magandang kinabukasan. Tiniis ko ang pagod. Tiniis ko ang lungkot. Tiniis ko ang pagiging mag-isa. Ilang beses akong hindi kumain ng masarap para lang maibili sila ng gusto nila. Ilang beses kong tinipid ang sarili ko sa damit para lang makasabay sila sa uso. Ginawa ko ang lahat ng iyon nang walang hinihintay na kapalit. Kasi nanay ako eh. Iyon ang trabaho natin, hindi ba? Ang magbigay hanggang sa maubos. Pero para sa kanila, ang tingin pala nila sa akin ay background noise lang. Isang ingay sa likuran na pwede nilang ignore. Isang taong nandyan lang para magbayad ng bills, para ayusin ang gulo nila, para punan ang mga kakulangan nila, para kay Bea at sa nobyo niyang si Javier. Ako ay isang ATM machine. Pindot lang ng pindot, kuha lang ng kuha. Pero kapag oras na ng kasiyahan, kapag oras na ng parangal, kapag oras na ng kasal, isa akong kahihiyan. Sabi sa email, ang pamilya daw ni Javier ay alta sosyedad. Mga mayayaman, mga kilala sa lipunan, at ayaw daw ng nanay ni Javier ng gulo. Gusto daw nila ng intimasiya. Sa madaling salita, ayaw nila sa akin, mababa ang tingin nila sa akin. At ang masakit, pumayag ang anak ko. Pumayag si Bea na itago ako. Pumayag siyang ilaglag ako para lang matanggap siya ng pamilya ng lalaki. Walang utang na loob, walang pagpapahalaga. Doon ko napagtanto. Sa mata nila, wala akong silbi kung hindi ako naglalabas ng pera.
Baliwala ang pagpupuyat ko noong may sakit sila. Baliwala ang pag-aalaga ko noong nadapa sila. Ang halaga ko lang sa kanila ay nakabase sa kung magkano ang kaya kong ibigay. Nang umagang matanggap ko ang email na iyon, nakaupo ako sa kusina. Hawak ko ang kape ko. Nakikita ko ang kapitbahay kong si Mang Ben na nagdidilig ng halaman. Ang payapa ng umaga, pero sa loob ko, may namamatay. At may nabubuhay na bago. Hindi nanginginig ang kamay ko. Tuyot ang mga mata ko. Walang luhang pumatak. Dati, siguro iiyak ako. Dati, siguro magmamakaawa ako. Tatawagan ko si Bea at sasabihing, "Anak, parang awa mo na. Bakit mo ito ginagawa sa akin?" Pero iba na ngayon. May nagbago sa loob ko. May tumigas sa puso ko. Isang bagay na hindi ko pa maipaliwanag noon. Pero ngayon ay alam ko na kung ano. Ito ang aking kaligtasan. Akala nila ay hawak nila ako sa leeg. Akala nila dahil nanay ako, bibigay ako. Akala nila magpapadala ako sa emosyon at gagawin ko pa rin ang gusto nila para lang maayos ang lahat. Pero may isang bagay silang hindi alam. May isang lihim na hawak ako na makakapagpabago ng takbo ng lahat. Ang akala nila na ipadala ko na ang pera. Ang buong akala nila ang karagdagang 2.5 milyong piso para sa catering at venue sa Spain ay nasa bangko na nila. Hinihintay na lang nilang mag-clear. Kampante sila. Nagpaplano na sila ng magagarbong menu. Namimili na sila ng mamahaling bulaklak. Hindi nila alam. Hawak ko pa ang alas. Ako ang reyna sa larong ito. At sila ay mga pawn lang. Mga piyesa na pwede kong galawin kailan ko man gusto. Tumayo ako mula sa mesa. Kalmado, tahimik. Kinuha ko ang susi ng kotse ko. Nagmaneho ako papunta sa bangko. Hindi para mag-withdraw, kundi para bawiin ang lahat. Ang matandang pinandidirian nila. Ang nanay na gusto nilang itago sa Google Earth. Siya ngayon ang may hawak ng kanilang kapalaran. Gusto nila akong mawala? Gusto nila akong manahimik? Pues, ibibigay ko sa kanila ang katahimikan. Pero hindi ang klase ng katahimikan na inaasahan nila. Ibibigay ko sa kanila ang katahimikan ng isang bagyo bago humampas. Hindi na ito tungkol sa pera. Maraming pera ang nawala sa akin at kaya ko pa iyon kitain. Sanay ako sa hirap. Sanay akong magtrabaho. Ito ay tungkol sa dangal. Ito ay tungkol sa pagbawi ng respeto na matagal na nilang kinuha sa akin. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng leksyon. Hindi lang para kay Bea, hindi lang para kay Javier, kundi para sa lahat ng anak na nakalimot na kung paano gumalang sa magulang. Babasagin ko ang ilusyon nila. Ipapatikim ko sa kanila ang pait ng realidad. Ang sabi nila, ang sakit ng kalingkingan. Damdam ng buong katawan. Pero sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang sakit hanggang sa buto. Hindi ako magwawala. Hindi ako sisigaw. Gagawin ko ito ng may dignidad, ng may estilo. Panuurin niyo kung paano ko sila paluluhurin. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanan. Ipapakita ko sa kanila na ang ilaw ng tahanan ay pwede ring maging apoy na tutupok sa lahat ng kasinungalingan nila. Kaya kayo, mga kapwa ko magulang, mga nanay, tatay, lolo, at lola na nakikinig ngayon. Naranasan nyo na bang mabalewala? Naranasan nyo na bang maramdaman na parang estranghero kayo sa sarili nyong pamamahay? Kung naramdaman nyo na ang sakit na naramdaman ko, para sa inyo ang kwentong ito, huwag kayong aalis. Dahil kung mananatili kayo hanggang sa dulo, malalaman nyo kung bakit minsan ang tanging paraan para gumaling ang sugat ay ang siguraduhing mararamdaman ng mga nanakit sa inyo ang eksaktong naramdaman nyo. Pakiusap, i-like at i-share ang video na ito. Iparating natin sa iba ang mensahe at huwag kalimutang mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman, saan kayo nanonood ngayon? Nasa Pilipinas ba kayo o nasa abroad? I-comment nyo rin kung may kwento kayo ng walang utang na loob na kamag-anak. Kwentuhan mo ako. Handang makinig ang inyong Nanay Carmen. Handa na ba kayo? Huminga kayo ng malalim. Kumuha kayo ng kape o tsaa. Dahil mag-uumpisa na tayo. Ito ang kwento kung paano ko tinuruan ng leksyon ang anak ko na hinding-hindi niya makakalimutan.
Ang umaga kung kailan natanggap ko ang email ni Bea ay isang ordinaryong Martes. Pero ito ang naging simula ng pinakamalaking pagbabago sa buhay ko. Pakinggan niyo ito. Binasa ko ulit ang email. Paulit-ulit. Binasa ko ito ng una, hindi ako makapaniwala. Binasa ko ng pangalawa para siguraduhing tama ang nakikita ng mata ko. At sa pangatlong beses, binasa ko ito para lasapin ang bawat patak ng lason na nakapaloob sa mensahe ng sarili kong anak. Nakaupo ako sa aking kusina. Tahimik ang buong bahay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang ugong ng refrigerator at ang malayong tahol ng aso sa kabilang kalsada. Pero sa loob ng dibdib ko, may nagbabagsakang mga pangarap. May gumuguho. Ang mga salita sa screen ng iPad ko ay tila nawalan na ng kahulugan bilang mga letra. Hindi na sila basta mensahe. Naging mga patalim ang mga ito. Matatalim, matalas, at isa-isa itong tumatarak sa puso ko. Huwag kang pumunta. Manood ka na lang sa live stream. At ang pinakamasakit sa lahat, kung gusto mong makita ang seremonya, buksan mo ang Google Earth. Google Earth. Napatawa ako ng mahina. Isang tawang walang halong saya. Tawang puno ng pait. Isang malaking biro lang pala ang tingin ng anak ko sa akin. Ang satellite sa kalawakan ay mas may karapatan pang makita ang kasal niya kaysa sa inang nagluwal sa kanya. Ibinaba ko ang iPad sa mesa. Nanginginig ang kamay ko. Hindi sa takot, kundi sa isang emosyong hindi ko pa mapangalanan noon. Dati, sa mga ganitong pagkakataon, alam ko na ang gagawin ko. Alam na alam ko ang script ng buhay ko. Dati, siguro ay iiyak ako agad. Bubuhos ang luha ko na parang gripo. Magpapanik ako. Iisipin ko kung ano ang nagawa kong mali. Iisipin ko kung bakit galit sila sa akin. Dati, siguro ay tatawagan ko siya agad habang humahagulgol. Sasabihin ko, "Anak, bakit naman ganyan? Anong kasalanan ko? Parang awa mo na. Ayusin natin ito." Magmamakaawa ako. Luluhod ako. Kung kinakailangan, tatanungin ko kung saan ako nagkulang bilang ina. Susuyuin ko siya. Bibilhan ko siya ng regalo. Padadalhan ko siya ng pera para lang mawala ang galit niya. Para lang pansinin niya ulit ako. Ganoon ako noon. Ang martir na ina. Ang inang laging nagpaparaya. Ang inang handang magpakumbaba kahit inaapakan na. Pero sa sandaling iyon, sa tahimik na umagang iyon ng Martes, may ibang nangyari. Hinintay ko ang luha. Hinintay ko ang sikip ng dibdib na dulot ng pag-iyak. Hinintay ko ang panginginig ng tuhod ko sa sobrang emosyon. Pero walang dumating. Wala akong naramdamang luha sa aking mga mata. Tuyo ang mga ito. Wala akong naramdamang panginginig ng tuhod. Matatag ang mga ito. Ang naramdaman ko lang ay isang malamig na katahimikan sa loob ng dibdib ko, parang yelo. Parang may pinto na biglang sumara sa puso ko at naglock ng kusa. Napagod na siguro ang puso ko. Sa loob ng 58 taon, binigay ko ang lahat ng init ng pagmamahal ko. At ngayon, naubos na. Naging yelo na. Kinuha ko ulit ang aking iPad. Tinitigan ko ang pangalan ni Bea sa screen. Ang batang pinalaki ko. Ang batang inaruga ko noong may sakit siya. Ang batang ipinangutang ko ng pera para lang makapasok sa magandang eskwelahan. Ngayon, siya ang batang nagtaboy sa akin na parang aso. Hindi nanginginig ang mga daliri ko nang pindutin ko ang reply. Sa utak ko, naglalaro ang maraming sasabihin. Gusto ko sanang isumbat sa kanya ang lahat. Gusto kong isulat. Alam mo ba kung magkano ang ginastos ko sa'yo? Alam mo ba na ako ang nagbayad ng venue nyo? Walang hiya ka. Pero, pinigilan ko ang sarili ko. Wala akong balak makipag-away. Wala akong balak magsumbat. Hindi ngayon. Hindi sa paraang gusto nila. Kilala ko si Bea. Alam kong gusto niyang magalit ako. Alam kong hinihintay niya ang mahabang nobela ng drama mula sa akin. Gusto niyang magwala ako. Gusto niyang tawagan ko ang lahat ng kamag-anak at umiyak. Bakit? Dahil kapag nagwala ako, magkakaroon siya ng dahilan. Masasabi niya sa pamilya ng mapapangasawa niya, "Tignan niyo, tama kayo. Baliw ang nanay ko. Eskandalosa siya. Kaya tama lang na hindi natin siya imbitahin."
Gusto niyang ako ang maging kontrabida. Gusto niyang hugasan ang kamay niya gamit ang reaksyon ko. Hinding-hindi ko ibibigay sa kanya ang kasiyahang iyon. Hinding-hindi ko siya bibigyan ng sandata para saktan ako lalo. Ang katahimikan ang magiging ganti ko. Ang kawalan ng reaksyon ang magiging parusa niya. Kaya huminga ako ng malalim. At 4 na salita lang ang itin niya ipako sa keyboard. 4 na simpleng salita na tatapos sa usapan. Sige, mag-enjoy kayo. Iyon lang, walang love mom. Walang ingat kayo. Walang mahal ko kayo. Wala. Pindot. Sent. Nakita ko ang status ng email na nagbago. Sent. Tapos na. Pagkatapos, tumayo ako ng dahan-dahan. Kinuha ko ang tasa ng kape ko. Malamig na ito. Wala na ang sarap, pero ininom ko pa rin ito hanggang sa huling patak. Nilunok ko ang pait, gaya ng paglunok ko sa pait ng buhay ko nitong mga nakaraang taon. Pumunta ako sa lababo. Hinugasan ko ang tasa. Sinabon. Binanlawan. Pinunasan. Normal na galaw. Normal na gawain. Umakyat ako sa kwarto at naligo. Hinayaan kong dumaloy ang tubig sa katawan ko para akong naglilinis ng dumi na hindi nakikita ng mata. Ang dumi ng pagbabaliwala nila sa akin. Nagbihis ako ng aking uniforme. Ang uniforme ko sa law firm. Kulay navy blue na blazer. Plansado. Malinis. Kagalang-galang. Humarap ako sa malaking salamin sa aking kwarto. Tinitigan ko ang babaeng nakatingin pabalik sa akin. Matanda na ako. Nakita ko ang mga guhit sa noo ko. Bakas ng ilang dekadang pag-aalala. Nakita ko ang mga pilak na hibla sa buhok ko. Bakas ng ilang taong pagsisikap. Nakita ko ang bahagyang paglaylay ng balat sa ilalim ng mata ko. Bakas ng mga gabing hindi ako natulog kakaisip sa kapakanan ng mga anak ko. Pero sa kabila ng lahat ng tanda ng katandaan, may nakita akong bago sa mga mata ko. Ang mga matang nakatingin pabalik sa akin ay hindi na mata ng isang biktimang kaawa-awa. Hindi na ito ang mata ng nanay na laging umiiyak sa sulok. Ito ay mata ng isang inang napuno na. Ito ay mata ng isang babaeng nagpasya ng lumaban. Inayos ko ang kwelyo ng aking blazer. Naglagay ako ng kaunting lipstick. Kinuha ko ang aking bag. Lumabas ako ng bahay at sumakay sa aking kotse. Martes noon. Gaya ng inaasahan, traffic sa EDSA. Ang pamilyar na tanawin ng mga bus, jeep at mga kotseng nag-uunahan ay bumungad sa akin. Ang init ng araw ay tumatagos sa bintana. Ang ingay ng busina ay walang katapusan. Pero habang naiipit ako sa gitna ng daan-daang sasakyan, habang ang mundo sa labas ay magulo at maingay, ang isip ko ay napakalinaw. Napakatahimik. Para akong nasa gitna ng bagyo, pero ako ang mata ng bagyo, kalmado. Iniisip ko ang mga susunod kong gagawin. Iniisip ko ang bangko, iniisip ko ang 2.5 milyong piso na nakatakdang ipadala ngayong hapon. Iniisip ko ang mukha ni Bea kapag nalaman niyang wala na siyang makukuha. Napangiti ako, hindi ngiting masaya, kundi ngiting may halong tagumpay. Ako ang office manager sa Caldwell and Burn Law Firm sa loob ng 18 taon. Sa opisina, kilala ako. Iginagalang ako. Kilala ako doon bilang si Carmen na laging maasahan. Kapag may problema sa schedule, si Carmen ang tatawagin. Kapag may kulang na dokumento, si Carmen ang hahanap. Kapag may staff na umiiyak dahil sa breakup, si Carmen ang magpapatahan. Si Carmen na laging nakangiti. Si Carmen na laging may dalang merienda para sa lahat. Si Carmen na nanay ng opisina. Sa trabaho, mahalaga ako. Kailangan nila ako. Pero sa sarili kong bahay, sa sarili kong pamilya, basura ako. Ang sakit isipin, di ba? Na mas pinahahalagahan ka pa ng mga taong binabayaran ka para magtrabaho kaysa sa mga taong binayaran mo ang buhay para mabuhay. Pagpasok ko sa opisina, sinalubong ako ng pamilyar na amoy. Amoy ng bagong timplang kape at amoy ng papel. Narinig ko ang tunog ng mga nagtatype sa computer. Ang tunog ng mga teleponong tumutunog. Good morning, Miss Carmen. Bati ng gwardya. Good morning, sagot ko ng may ngiti. Normal na araw. Walang nakakaalam na sa loob-loob ko.
Gumuguho ang mundo ko. Umupo ako sa mesa ko. Inumpisahan kong ayusin ang mga files. Maya-maya, naramdaman ko ang presensya ng isang tao. Si Attorney Roberto, ang managing partner namin. Siya yung klase ng boss na napaka-gentleman. Yung tipong old school. Yung nagbubukas pa rin ng pinto para sa mga babae. Yung tumatayo kapag may babaeng pumapasok sa kwarto. Yung laging nagtatanong kung kumain na ba ang mga empleyado niya. Napahinto siya nang makita niya ako. Tinitigan niya ako. Matagal kaming magkasama sa trabaho. Kilalang kilala niya ako. Alam niya kapag masaya ako. At alam niya kapag nagpapanggap lang ako. Carmen, sabi niya. May pag-aalala sa boses niya. Parang nakakita ka ng multo. Ayos ka lang ba? Natigilan ako. Muntik na akong bumigay. Muntik ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Gusto kong sabihin, hindi attorney, hindi ako ayos. Itinaboy ako ng anak ko. Ang sakit-sakit, pero pinigilan ko ang sarili ko. Ayokong magdala ng drama sa trabaho. Ayokong kaawaan ako. Inayos ko ang mga papel sa mesa ko. Pinilit kong ngumiti. Yung ngiting pang-opisina. Yung ngiting nagsasabing, professional ako. Ayos lang ako, attorney. Sagot ko. Ang boses ko ay matatag. Hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Alam mo na, tumatanda na. Sumasakit na ang likod. Tinitigan niya ako sa mata. Hindi siya naniwala. Alam ko iyon. Nakikita niya ang lungkot sa likod ng ngiti ko. Pero dahil maginoo siya, at dahil nirerespeto niya ang pribadong buhay ko, hindi na siya nagtanong pa. Sige, sabi niya. Magpahinga ka kung kailangan mo. Huwag mong puwersahin ang sarili mo. Tumango lang ako. Pagkalipas ng 1 oras, habang abala ako sa pagbabasa ng kontrata, may inilapag siya sa mesa ko. 1 tasa, tumingala ako. 1 mainit na latte, galing sa cafe sa baba. Yung paborito ko. May foam pa sa ibabaw na hugis puso. Tinapik niya lang ang balikat ko ng mahina. 1 tapik na nagsasabing, nandito lang ako. Pagkatapos ay umalis na siya pabalik sa opisina niya. Sa simpleng kilos na iyon, muntik na akong maiyak. Tignan mo nga naman ang buhay. 1 estranghero, 1 boss, 1 tao na walang obligasyon sa akin. Mas may malasakit pa siya kaysa sa sarili kong dugo. Mas naramdaman ko pa ang pagmamahal sa 1 tasa ng kape galing sa kanya kaysa sa buong buhay ko kasama ang mga anak ko nitong mga nakaraang taon. Hinawakan ko ang tasa. Mainit, komportable. Biglang tumunog ang cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Vibrate, vibrate, vibrate. Ang tunog ay parang garalgal na nanggugulo sa katahimikan ko. Tumingin ako sa screen. Ang pangalan ni Bea ang nakalagay. Naka-bold letters. May picture pa niya noong graduation niya. Nakangiti siya sa picture. Pero alam ko, ang Bea na tumatawag ngayon ay hindi nakangiti. Hindi ko sinagot. Pinanood ko lang ang pag-ilaw ng screen. Tumunog ulit ito. At ulit. Pangatlong tawag. Alam kong nagpapanik na siya. Siguro ay nabasa na niya ang reply ko. Siguro ay iniisip niya kung bakit ganun lang ang sagot ko. Bakit hindi nagwawala si mama? Siguro ay tanong niya sa sarili niya. Bakit hindi siya tumatawag at nagmamakaawa? Bakit 4 na salita lang ang sinabi niya? Sanay siya sa drama ko. Sanay siya na ako ang naghahabol. Sanay siya na kapag tinulak niya ako, kakapit pa rin ako sa kanya. Pero ngayon, tuloy-tuloy lang ang pagtunog ng telepono. Sa bawat vibrate, nararamdaman ko ang paglipat ng kapangyarihan. Dati, hawak nila ako sa leeg. 1 tawag lang nila, takbo agad ako. 1 hingi lang nila, bigay agad ako. Ngayon, ako na ang may hawak ng oras ko. Ako na ang may hawak ng atensyon ko. Pinanood ko lang ang pag-ilaw ng telepono. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mamatay ang ilaw. Hanggang sa mapunta ito sa voicemail. Tapos, nang tumahimik na ito, kinuha ko ang cellphone, dahan-dahan, at itinaob ko ito sa mesa. Screen down. Hindi ko na kailangang makita ang pangalan niya. Hindi ko na kailangang marinig ang boses niya na puno ng kasinungalingan at manipulasyon. Bumalik ako sa pagtatrabaho. Nag-file ako ng mga dokumento. Sumagot ako ng mga tawag sa opisina. Ginawa ko ang trabaho ko ng maayos at pulido.
Pero sa likod ng utak ko, habang gumagalaw ang mga kamay ko, may nabubuong plano. Isang plano na magbabago ng lahat. Ang pagpunta sa bangko mamayang hapon. Ang pagkausap kay Carlos. Ang pagbawi sa pera. Ang katahimikan ko ay hindi pagsuko. Akala nila ay tinanggap ko na lang ang kapalaran ko na manood sa Google Earth. Akala nila ay nanalo na sila. Nagkakamali sila. Ang katahimikan ko ang aking sandata. Ito ang kalasag ko. At ito rin ang aking espada. Humanda kayo. Dahil ang inang tinapakan ninyo ay bumabangon na. At sa pagkakataong ito, hindi na ako luluhod. 5:00 ng hapon, nang lumabas ako ng opisina. Hindi ako umuwi agad. Sa halip, idiniretso ko ang sasakyan sa sangay ng bangko kung saan ako may account sa loob ng mahabang panahon. Pagpasok ko, malamig ang aircon. Tahimik, amoy pera, kumaway sa akin si Carlos, ang branch manager na matagal ko nang kakilala. Bata pa siya noon nung una kaming magkakilala. Ngayon ay may uban na rin. "Mrs. Brown," bati niya sa akin. "O Mrs. Carmen, buti na padalaw kayo. Anong maipaglilingkod ko?" Umupo ako sa tapat ng mesa niya. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking bag. Huminga ako ng malalim bago magsalita. "Carlos," sabi ko. Diretso ang tingin sa kanya. "Gusto kong kanselahin ang wire transfer." Kumunot ang noo niya. Tumingin siya sa computer screen. "Yung transfer papuntang France? Yung para sa kasal ng anak niyo?" Paniniguro niya. "Sigurado po kayo? Malaking halaga po ito. At baka may fees kung kakanselahin natin." "Bayaran mo ang fees," mabilis kong sagot. "Basta, huwag mong ituloy ang padala." Napatitig sa akin si Carlos. Nakita niya siguro ang dilim sa mukha ko. Ang halagang pinag-uusapan namin ay hindi barya. Ito ay 2.5 milyong piso. Ito ang perang inipon ko mula sa ilang dekada ng pagtatrabaho. Ito ang perang dapat sana ay pandagdag ko sa nauna ko nang ibinigay na 1.5 milyon piso. 4 milyong piso. Iyan ang halaga ng isang disenteng bahay. Iyan ang halaga ng ilang taong ginhawa. At handa ko sanang ibigay ang lahat ng iyon para sa isang araw na kasayahan ng anak ko. Pero bakit ko ibibigay ang pinaghirapan ko sa mga taong ayaw naman ako makita? Nagbago ang sitwasyon, Carlos, paliwanag ko. Pilit pinapatatag ang boses ko. Hindi na kailangan ang pera doon. May tinipa si Carlos sa kanyang keyboard. Ilang segundong katahimikan ang namagitan. Rinig ko ang bawat tikatik ng orasan sa dingding. "Buti na lang po, Mrs. Carmen," sabi niya sabay angat ng tingin. "Hindi pa nagpo-process ang cut-off. Nahabol pa natin. Kanselado na po ang transfer. Ang pera ay mananatili sa account niyo." Nakakahinga ako ng maluwag. Pakiramdam ko ay may nabunot na tinik sa dibdib ko. "Salamat, Carlos," sabi ko. Pag-uwi ko sa bahay, tahimik ang paligid. Ang bahay na ito, na dating puno ng ingay ng mga anak ko noong maliliit pa sila, ngayon ay parang isang malaking museo na lang ng mga alaala. Nakita ko sa cellphone ko na may 3 missed calls na naman galing kay Bea at isa galing sa kuya niyang si Paulo. Tinawagan na pala niya ang resback. Pinatay ko ang cellphone ko. Pumunta ako sa kusina at kinuha ang bote ng merlo na matagal ko nang itinatago para sana ito sa espesyal na okasyon. Siguro, kapag natapos na ang kasal at masaya na sila, pero naisip ko, ito na ang pinaka-espesyal na okasyon. Ang araw na pinili ko naman ang sarili ko. Lumabas ako sa terrace. Naupo ako sa aking paboritong silyon. Madilim na ang langit. Ang simoy ng hangin ay may kasamang init ng tag-init. Uminom ako ng alak. Mapait, pero masarap. Iniisip ko ang halagang 4 milyong piso. Iniisip ko ang lahat ng overtime na ginawa ko para kitain iyon. Ang mga bakasyon na hindi ko pinuntahan. Ang mga damit na hindi ko binili. Ang mga sapatos na tinipid ko. Lahat para sa kanila. At ang kapalit, isang link sa Google Earth. Napatawa ako ng mahina. Isang tawang walang halong saya. Tawang puno ng pait. Tapos na ako. Bulong ko sa hangin. Tapos na akong maging tanga. Hindi pa nangangalahati ang baso ko ng alak nang tumunog ang doorbell. Mahaba, mapilit. Alam ko kung sino iyon.
Tumayo ako. Medyo mabigat ang pakiramdam dahil sa alak at pagod. Binuksan ko ang pinto. Si Paolo, ang panganay ko. Naka-business attire pa siya. Galing sa trabaho. Magulo ang buhok. At sa mukha niya, nandoon ang pamilyar na ekspresyon na nakikita ko kapag naiinis siya sa akin. Yung ekspresyong nagsasabing, "Ano na naman ba ang ginawa mo, ma?" "Ma," bungad niya agad, ni hindi man lang nagmano o bumati. "Bakit hindi mo sinasagot ang telepono mo?" Nagwawala na si Bea. Pumasok siya ng tuloy-tuloy sa sala. Parang siya ang may-ari ng bahay. Sinundan ko siya. Isinara ko ang pinto. Nang dahan-dahan, "Magandang gabi rin sa'yo, Paulo," sabi ko ng may sarkasmo. Humarap siya sa akin. "Ano ba ang nangyayari?" Sabi ni Bea, "Hindi ka na raw pupunta sa kasal." "Hindi ako inimbita sa kasal," pagtatama ko. "May pagkakaiba iyon." "Hindi iyan ang sabi niya," sagot ni Paulo habang nagpapalakad-lakad sa sala. Sabi niya, "Nag-iinarte ka lang dahil sa live stream issue. Manaman. Alam mo namang maselan ang pamilya ni Javier." Napatawa ako. Yung tawang masakit sa dibdib. "Ah, maselan." Ulit ko. "Kaya pala okay lang sa kanila ang pera ko, pero hindi okay ang mukha ko. Ganun ba?" Huminto si Paulo. Tumingin siya sa akin, na parang ako pa ang hindi makaintindi. "Komplikado kasi, ma. Tradisyonal sila. At saka, sila ang nagbabayad ng karamihan." "Talaga?" Putol ko sa kanya. Tinaasan ko siya ng kilay. Kasi naglabas na ako ng 1,500,000 at maglalabas sana ako ng 2,500,000 pa ngayong araw kung hindi ko natanggap ang email na nagsasabing basura ako sa paningin nila. Natigilan si Paulo. Nanlaki ang mata niya. 2,500,000? Ulit niya. "Diyos ko, ma. Ang laking pera nun." "Oo, Paulo. Pera. Perang pinaghirapan ko." Lumapit ako sa bar cart at nagsalin ulit ng alak. "Pero huwag kang mag-alala. Kinansela ko na ang transfer." "Ano?" Sumigaw siya. Halos dumagundong ang boses niya sa sala. "Ma, inaasahan nila ang pera na iyon. Yung venue deposit, yung catering, yung mga bulaklak. Nakabook na lahat." Uminom ako ng alak. Kalmado. "Hindi ko na problema iyon." "Siyempre problema mo yon. Anak mo siya." Namumula na ang mukha ni Paulo. "At nanay ka niya, at nanay niya ako?" Sabi ko ng mahina, pero may diin. Pero mukhang hindi iyon sapat para imbitahin ako sa kasal niya. Napahawak si Paulo sa ulo niya. "Ang hirap talaga sa'yo, ma. Lagi mo na lang ginagawang tungkol sa sarili mo ang lahat. Napaka-selfish mo." Doon naputol ang pisi ko. Ang salitang selfish. Makasarili. Ako? Makasarili? Pagkatapos kong ibigay ang buhay ko? Pagkatapos kong magtrabaho ng 2 trabaho nung iniwan kami ng ama nila? Pagkatapos kong bayaran ang tuition nila? Ang down payment ng bahay ni Paulo? Bumagsak ang baso ng alak sa mesa. "Lumayas ka," sabi ko. Ang boses ko ay mababa, nanggagaling sa kailaliman ng tiyan ko. Kumurap si Paulo. "Ano?" Sabi ko. "Lumayas ka sa pamamahay ko." "Ma, naman." "Hindi!" Sigaw ko. Sa unang pagkakataon, inilabas ko ang galit. Ginugol ko ang buong buhay ko para siguraduhing nasa inyo ang lahat. Wala akong itinira para sa sarili ko. Tapos ngayon, tatayo ka sa bahay na ako ang nagbayad at sasabihan mo akong makasarili? Bastos ka, wala kang galang. Itinuro ko ang pinto. Nanginginig ang kamay ko. "Lumayas ka." Ngayon din, tinitigan ako ni Paulo. Nakita ko ang gulat sa mukha niya. Hindi niya ako nakitang ganito kailanman. Takot, pagkabigla, at siguro, kaunting respeto. Tumalikod siya at naglakad palabas. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala. Mabilis ang tibok ng puso ko. Nanginginig ang buong katawan ko. Pero sa kabila ng takot, may naramdaman akong bago. Naramdaman ko ang kalayaan. Kinabukasan, nagising ako hindi dahil sa alarm clock, kundi dahil sa sinag ng araw. Himala. Nakatulog ako ng mahimbing. Walang bangungot, walang pag-aalala. Pagbukas ko ng cellphone ko, sumabog ito sa dami ng notifications.
43 missed calls, 27 text messages. Lahat galing kay Bea. Binasa ko ang mga mensahe habang nagtitimpla ako ng kape. Para akong nagbabasa ng isang kwento ng pagguho ng mundo. 7:00 ng gabi. Ma, sagutin mo naman. Kailangan nating mag-usap. 8:00. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Para kang bata. 9:00. Tumawag ang venue. Nag-bounce daw ang check ni Javier. Ma, nakakahiya. 11:00. Ma, parang awa mo na. Mawawala ang lahat kapag hindi tayo nagbayad bukas. Gali na galit ang parang ni Javier. At ang huli, 3:00 ng madaling araw. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ito ginagawa sa akin. Napangiti ako ng mapait habang humihigop ng kape. Hindi niya maintindihan. Siyempre hindi. Sa buong buhay niya, kapag may problema, si Mama ang laging sumasalo. Si Mama ang laging nag-aayos. Ngayon, kailangan niyang saluhin ang sarili niya. Tumunog ulit ang telepono. Isang French number. Si Javier siguro. Dinecline ko ang tawag. Pagdating ko sa trabaho, may email na naghihintay. Galing ulit kay Bea. Ang subject line, pakiusap. Huwag mong sirain ang kasal ko. Binuksan ko ito. Gusto kong makita kung paano niya babaliktarin ang sitwasyon. Ma, sabi sa email, alam kong nagtatampo ka dahil sa live stream. Pero sobra naman ito. Nawala na yung down payment namin sa venue. At kung hindi kami makabayad bago matapos ang araw dito sa Paris, mawawala na rin ang caterer. Sinasabi ng parents ni Javier na tama sila tungkol sa'yo. Na magulo ka kausap. Pakiusap, ipadala mo na ang pera. Pwede naman nating pag-usapan kung paano ka makakapunta. Pero kailangan muna namin yung pera. Napailing ako. Ayun na naman. Pera muna. Usap later. Handa silang pag-usapan ang pagpunta ko. Hindi dahil gusto nila akong makita, kundi dahil nasa panganib ang pangarap nilang kasal. Para sa kanila, ang presensya ko ay isang negosasyon, isang bagay na pwede nilang ibigay kapalit ng tseke. Isinara ko ang email. Hindi ako sumagot. Bumalik ako sa trabaho. Inabala ko ang sarili ko sa pagre-review ng mga kontrata. Pagdating ng tanghali, dumaan ulit si Attorney Roberto. Niyaya niya akong mag-lunch sa bagong bukas na Italian restaurant sa tapat. Dati, tatanggihan ko ito. Sasabihin kong may baon ako o kaya ay kailangan kong magtipid. Pero ngayon, sige, sabi ko. Gusto ko yan. Habang kumakain kami ng pasta, nagkwento si Roberto tungkol sa mga apo niya. Nakita ko ang saya sa mga mata niya at nakita ko rin ang lungkot nang mabanggit niya ang namayapa niyang asawa. Alam mo, Carmen, sabi niya bigla, iba ang aura mo ngayon, parang magaan. Ibinaba ko ang tinidor ko. Talaga? Oo. Parang may nabitawan kang mabigat na dalahin. Ikinwento ko sa kanya ang totoo. Tungkol kay Bea, tungkol sa kasal, tungkol sa perang binawi ko, at tungkol sa kung paano sila ngayon nagkakandara pa. Sumipol si Roberto ng mahina. Matapang na desisyon, sabi niya. Ano ang nararamdaman mo? Natahimik ako. Walang nagtatanong sa akin yan. Laging tanong nila, kaya mo ba magbayad? O kailan mo maibibigay? Ano nga ba ang nararamdaman ko? Inisip ko ang mukha ni Bea na puno ng panik. Inisip ko ang pamilya ni Javier na siguro ay nagkakagulo na ngayon sa France. May kaunting kirot sa puso ko bilang ina. Siyempre, ayaw nating nakikitang nahihirapan ang anak natin. Pero mas nangingibabaw ang ibang pakiramdam. Nararamdaman ko, sabi ko kay Roberto, na kailangan itong mangyari. Tumango siya. Minsan, ang pinakamagandang maituturo natin sa mga anak natin ay ang leksyon ng konsekwensya. Pagbalik ko sa opisina, tignan ko ulit ang cellphone ko. Lumipas na ang deadline ng catering sa Paris. Alam kong sa mga oras na ito, tapos na ang lahat. Wala ng venue, wala ng handaan. Gumuguho na ang pangarap nilang fairy tale wedding. At habang nangyayari iyon, ako ay nakaupo lang dito, tahimik na nagtatrabaho, at sa unang pagkakataon, hindi ako ang naglilinis ng kalat nila. Pagkatapos ng tensyon sa opisina at sa mga tawag na hindi ko sinasagot, ang paanyaya ni Attorney Roberto na magtanghalian ay parang isang pahinga sa gitna ng digmaan.
Dinala niya ako sa isang tahimik na Italian restaurant. Hindi maingay. Walang nagmamadali. Habang hinihintay namin ang pagkain, hindi ko napigilan ang sarili ko. Siguro ay dahil sa pagod. Siguro ay dahil sa bigat na kinikimkim ko. Ikinwento ko kay Roberto ang lahat. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa email, tungkol sa livestream, tungkol sa insulto ng Google Earth, at tungkol sa 2.5 milyong piso na binawi ko kahapon. Nakita ko ang gulat sa mga mata niya. Inakala ko na huhusgahan niya ako. Inakala ko na sasabihin niyang, Carmen, nanay ka pa rin. Intindihin mo na lang. Iyon naman ang laging sinasabi ng lipunan sa atin, hindi ba? Na ang nanay dapat martir. Pero hindi iyon ang sinabi ni Roberto. Ibinaba niya ang kanyang tinidor. Tinitigan niya ako ng seryoso. Carmen, sabi niya sa malumanay na boses, ang ginawa mo ay tama. Hindi pagiging masama ang paglalagay ng limitasyon. Ang tawag diyan ay pagrespeto sa sarili. Napaluha ako. Sa loob ng mahabang panahon, pakiramdam ko ay ako ang mali. Ako ang kulang. Pero sa pagkakataong iyon, may isang taong nakaintindi sa akin. Minsan, dagdag pa niya, kailangan nating turuan ang mga tao kung paano tayo dapat tratuhin, kahit papamilya natin sila. Umuwi ako galing trabaho na medyo magaan ang pakiramdam, pero hindi pa pala tapos ang araw ko. Pagliko ko sa driveway ng bahay, may nakita akong sasakyan. Kilalang kilala ko ito. Ito ang sasakyan ni Carla, ang best friend ni Bea mula pa noong kindergarten. Nakaupo siya sa steps ng porch ko. Nang makita niya ako, tumayo siya agad. Tita Carmen, bati niya. Magalang, pero alam kong may sadya siya. Pinapasok ko siya. Nagtimpla ako ng iced tea. Alam kong ipinadala siya ni Bea. Si Carla ang laging tagaayos ng gulo ni Bea noon pa man. Tita, panimula niya habang nakaupo sa sofa. Kinausap po ako ni Bea. Iyak po siya ng iyak. Sabi niya, tinanggalan niyo raw po sila ng budget. Huminga ako ng malalim. Tinanggalan? O binawi ko lang ang dapat ay akin naman talaga? Tita, alam ko po na masakit ang loob niyo, pagpapatuloy ni Carla. Pero kasal po ito. Minsan lang ito mangyari. Hindi po ba pwedeng palampasin niyo na lang? Para sa anak niyo? Tinitigan ko si Carla. Naalala ko noong bata pa siya, dito siya natutulog at kumakain. Parang anak na rin ang turing ko sa kanya. Pero ngayon, nakikita ko na wala siyang alam sa tunay na sakit na nararamdaman ko. Carla, sabi ko, kung ang nanay mo ba ang sabihan na manood na lang sa Google Earth, habang ikinakasal ka, matutuwa ka? Natigilan siya. Pero tita, stress lang si Bea. Hindi niya sinasadya. Sinadya niya. Carla, putol ko. Pinag-isipan nila iyon. Nag-meeting sila ng pamilya ni Javier. At ang naging desisyon nila ay ibukod ako. Ang tanong ko sa'yo, Carla, anong relasyon ang gusto mong ayusin ko? Yung relasyon kung saan ako ang tagabayad, pero bawal akong makita. Yung relasyon kung saan ako ang bangko, pero hindi ako pamilya. Hindi nakasagot si Carla. Yumuko siya. Sabihin mo kay Bea, dugtong ko, na ang pagmamahal, hindi nabibili, at ang respeto, hindi nahihingi. Kusang ibinibigay iyon. At dahil hindi nila maibigay sa akin ang respeto, wag nilang asahan na ibibigay ko sa kanila ang pera ko. Tumayo si Carla. Alam niyang talo siya. Wala siyang nagawa kundi magpaalam. Nang isara ko ang pinto, naramdaman ko ang katahimikan ng bahay. Dati, takot ako sa katahimikan. Pero ngayon, ang katahimikan ay parang isang kaibigan, isang proteksyon. Akala ko, ang pag-alis ni Carla ang katapusan ng gulo, pero nagkamali ako. Ang katahimikan pala ay senyales ng bagyo. Kinabukasan, habang nasa opisina ako, napansin kong panay ang tingin sa akin ng mga katrabaho ko. Nagbubulungan sila. Kapag tumitingin ako, iiwas sila ng tingin. Maya-maya, pumasok si Attorney Roberto sa opisina ko. Seryoso ang mukha niya. Carmen, sabi niya, huwag kang mabibigla, pero may ipinost ang anak mo sa Facebook. Facebook. Ang lugar kung saan ang lahat ng pribadong bagay ay nagiging pampublikong palabas. Kinuha ko ang cellphone ko.
Hindi na ako nahirapang hanapin. Nasa taas ito ng newsfeed ko dahil sa dami ng nag-react at nag-share. Isang mahabang post galing kay Bea. May kasama pang picture niya na umiiyak. Ang sabi sa post, "Sobra ang sakit ng puso ko ngayon. Ang sarili kong ina. Binawi ang suporta sa kasal ko sa huling minuto. Dahil lang sa hindi kami nagkaintindihan sa venue capacity, nagdesisyon siyang sirain ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Nawala na ang venue namin. Mawawala na rin ang caterer. Hindi ko akalain na ang taong dapat nagmamahal sa akin ng walang kondisyon ay siya pang sisira sa pangarap ko dahil sa pera." Bumuhos ang mga komento. "Grabe naman ang nanay mo. Napaka-toxic. Walang puso. Pera lang pala ang habol. Hayaan mo na, Bea. Karma na lang ang bahala sa kanya." Binasa ko ang bawat salita. Bawat insulto galing sa mga taong hindi naman ako kilala. Ang hiya ay parang mainit na bakal na idinampi sa mukha ko. Pinagmukha niya akong masama. Pinagmukha niya akong mukhang pera. Ako pa ngayon ang kontrabida sa kwento ng buhay ko. Pero sa halip na umiyak, may naramdaman akong galit. Isang purong galit. Kinuha ko ang telepono at tinawagan ko si Paulo. Sinagot niya agad. "Ma," sabi niya. Parang pagod na pagod. "Nakita mo na ba ang post?" "Nakita ko," sagot ko. Matalim ang boses ko. Kaya ako tumawag. "Gusto kong malaman ang totoo, Paolo. At huwag kang magsisinungaling sa akin." "Ano yon, ma? Alam mo ba?" tanong ko. Bago ko pa natanggap ang email na yon. "Alam mo bang hindi talaga ako imbitado sa kasal?" Tumahimik sa kabilang linya. Ang katahimikan niya ay sagot na. "Paolo," sigaw ko. "Oo, ma," sagot niya. "Alam ko, sinabi sa akin ni Bea noong nakaraang linggo pa. Sinubukan ko naman siyang pigilan pero hindi mo sinabi sa akin." Putol ko. "Hinayaan mo akong magmukhang tanga. Hinayaan mo akong maghanda ng pera, mag-impake ng gamit. Habang kayong dalawa, alam niyo na pala na wala akong pupuntahan." "Ma, ayaw lang namin na masaktan ka." "Ayaw masaktan? O ayaw niyo lang na mawala ang pera ko?" Hindi siya nakasagot. "Makinig ka sa akin, Paulo," sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig sa galit. "Sabihin mo sa kapatid mo na burahin ang post na yan. Ngayon din." "Ma, hindi ko siya makontrol. Kung hindi niya buburahin yan sa loob ng 10 minuto, banta ko, ako mismo ang magpo-post. Ilalabas ko ang email niya. Ilalabas ko ang screenshot nang sinabi niyang manood ako sa Google Earth. Ilalabas ko ang resibo ng bangko ng lahat ng perang ibinigay ko sa inyo. Ipapakita ko sa buong mundo kung anong klaseng mga anak kayo." "Ma, huwag. Masisira ang pangalan namin." Panik ni Paulo. "Bakit? Pangalan niyo lang ba ang mahalaga? Paano ang pangalan ko?" 10 minuto, Paulo. Subukan niyo ako." Ibinaba ko ang telepono. Hindi lumipas ang 5 minuto. Nawala ang post. Burado na. Pero ang sakit na idinulot nito, ang hiya na naramdaman ko, hinding-hindi na iyon mabubura. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na wala na akong mga anak na kakampi. Ako na lang mag-isa laban sa kanila. Kinagabihan, habang naghahanda ako ng hapunan para sa sarili ko, isang simpleng pritong isda at kanin. Tumunog na naman ang doorbell. Pagbukas ko, nakita ko si Javier, ang nobyo ni Bea. Dati, tuwing nakikita ko siya, laging plansado ang damit, laging amoy mamahaling pabango, laging nakataas ang noo. Pero ngayon, gusot ang polo niya, magulo ang buhok, at ang mga mata niya ay puno ng takot. "Mrs. Carmen," sabi niya. Ang accent niya ay halatang galing sa mamahaling paaralan. "Pwede po ba tayong mag-usap?" Pinapasok ko siya. Hindi ko siya inalok ng maiinom. Umupo siya sa dulo ng sofa, parang handang tumakbo anumang oras. "Nandito ka ba para humingi ng pera?" Diretsahan kong tanong. "Hindi po," mabilis niyang sagot. Pero alam kong nagsisinungaling siya. "Nandito po ako para magpaliwanag." "Makinig ako," sabi ko habang nakahalukip-kip. Huminga siya ng malalim. "Yung email po, yung tungkol sa hindi niyo pagpunta. Hindi po yun idea ni Bea. Idea po yun ng mami ko." Napataas ang kilay ko. "Ah, ganun ba?
So ang mami mo ang nagdesisyon kung sino ang pupunta sa kasal? Ganito po kasi yon, paliwanag niya. Medyo nauutal. Ang pamilya po namin, medyo tradisyonal. Alta sosyedad, kumbaga. Nang malaman ni mami na kayo ang nagbabayad ng malaking parte, natakot siya. Sabi niya, baka raw agawin niyo ang eksena. Baka raw gawin niyong baduy ang kasal. Baka raw mapahiya sila sa mga amiga nila. Napatawa ako ng mapakla. Baduy? Ang perang pinaghirapan ko, tinatanggap nila, pero ang pagkatao ko, baduy para sa kanila? Yumuko si Javier. Mali po sila, alam ko po yun. Pero tinakot nila kami. Sabi nila, kung hindi namin ililimit ang partisipasyon nyo, sila ang aatras. Sila ang hindi pupunta. At takot na takot si Bea na hindi matanggap ng pamilya ko. Kaya ang solusyon nyo, ako ang isakripisyo? Tanong ko, dahil ako ang nanay? Dahil ako ang laging umiintindi? Dahil ako ang madaling tapakan? Tumango siya ng dahan-dahan. Patawarin niyo po kami. Tinitigan ko siya. Isang lalaking walang paninindigan. Isang lalaking hindi kayang ipagtanggol ang magiging biyenan niya. At mas malala, hinayaan niyang saktan ng sarili niyang pamilya ang nanay ng mapapangasawa niya. Javier, sabi ko, umatras na ang mga magulang mo, hindi ba? Nagulat siya. Paano niyo po nalaman? Dahil nandito ka. Sagot ko. Hindi ka pupunta sa bahay ng baduy. Natulad ko kung hindi ka desperado. Umatras na sila dahil sa kahihiyan. Dahil wala ng pera. At ngayon, ako ang last resort niyo. Hindi siya nakasagot. Huli na ang lahat, Javier. Sabi ko. Nasira na ang tiwala. At ang tiwala, parang salamin yan. Kapag nabasag, pwede mong pulutin ang mga piraso, pero masusugatan ka lang. At hindi na yan mabubuo kahit kailan. Pero Mrs. Carmen, mahal ko po ang anak niyo. Kung mahal mo siya, sabi ko ng mariin, tuturuan mo siyang maging mabuting tao. Hindi mo siya kukonsintihin sa kawalan niya ng respeto sa ina niya. Umalis ka na. Tumayo si Javier. Bagsak ang balikat. Lumabas siya ng pinto na parang isang talunang sundalo. Pagsara ko ng pinto, napasandal ako dito. Ang bigat, sobrang bigat ng dibdib ko. Pero alam kong tama ang ginawa ko. Hindi pwedeng laging ako ang nagbibigay. Hindi pwedeng laging ako ang nagpaparaya. Sabado ng umaga, akala ko makakapahinga na ako. Nagdidilig ako ng halaman sa hardin ng may pumaradang itim na BMW sa tapat ng gate. Kilala ko ang kotseng ito. At kilalang kilala ko ang mayabang na lalaking bumaba mula dito. Si Ramon, ang ex-husband ko. Ang ama ng mga anak ko na iniwan kami 15 taon na ang nakakaraan para sa mas batang babae. Naglakad siya palapit sa akin. Naka-shades pa. Akala mo kung sinong artista. Carmen, bati niya. Ang ganda pa rin ng mga halaman mo. Tinanggal ko ang gloves ko. Anong ginagawa mo dito, Ramon? Kung nandito ka para mangutang, wala akong pera. Tumawa siya. May pera ako, Carmen. Hindi tulad mo na mukhang problemado. Tumawag sa akin si Bea. Iyak ng iyak. Ano ba itong ginagawa mo? Bakit mo pinapahirapan ang mga bata? Aba, ang kapal ng mukha. Pinapahirapan? Balik ko sa kanya. Baka gusto mong tanungin ang anak mo kung bakit siya umiiyak? Sabi niya. Nagdamot ka raw, sermon ni Ramon. Sabi niya, dahil lang sa hindi nasunod ang gusto mo, binawi mo ang pondo. Carmen naman, nanay ka. Dapat ikaw ang mas nakakaintindi. Dapat ikaw ang nagpaparaya. Ganyan naman dapat ang mabuting ina, di ba? Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa ulo ko. Ang lakas ng loob niyang sermonan ako tungkol sa pagiging mabuting ina. Mabuting ina? Ulit ko. Lumapit ako sa kanya hanggang sa magkaharap na kami. Huwag na huwag mo akong sesermonan tungkol sa pagiging mabuting ina, Ramon. Nasaan ka noong nagkasakit ng dengue si Paulo at ako lang ang nagbantay sa ospital ng 1 linggo? Nasaan ka noong graduation ni Bea na wala kang ipinadalang kahit piso? Nasaan ka noong nagkakautang-utang ako para lang mapakain sila habang ikaw nagpapakasarap sa ibang bansa kasama ang babae mo? Natahimik si Ramon. Tinanggal niya ang shades niya. Nagbago na ako. Carmen, wala akong pakialam kung nagbago ka, sigaw ko. Ang punto dito,
Wala kang karapatang diktahan ako kung paano ko gagastusin ang pera ko o kung paano ko didisiplinahin ang mga anak na ako lang ang nagpalaki pero kasal ito ng anak natin. Anak natin na ikinahiya ako. Putol ko sa kanya. Alam mo ba ang totoong dahilan kung bakit ako umatras? Alam mo ba, tinitigan ko siya sa mata. Sinabi nila sa akin na huwag akong pumunta sa Spain. Sinabi nila na manood na lang ako sa Google Earth. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Bumuka ang bibig niya pero walang lumabas na salita. Go! Google Earth? Utal niyang tanong. Oo Ramon, Google Earth. Iyon ang halaga ko sa kanila. Iyon ang halaga ng mabuting ina na sinasabi mo. Nakita ko ang pamumula ng mukha ni Ramon. Hindi sa galit sa akin, kundi sa hiya. Sa wakas, naintindihan din niya. Kahit siya na walang kwentang ama, alam niyang sobra na ang ginawa nila. Hindi ko alam, bulong niya. Siyempre hindi mo alam, sabi ko. Kasi puro kasinungalingan lang ang sinasabi nila sa'yo para makuha ang simpatiya mo. Ngayon, kung gusto mong tumulong sa kasal nila, sige, ikaw ang magbayad. Tutal mayaman ka naman, di ba? Pero huwag na huwag mong sasabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Tinalikuran ko siya. Umalis ka na, Ramon. Baka madumihan pa ang sapatos mo sa lupa ng bahay ko. Narinig ko ang pagbukas ng pinto ng kotse niya at ang pagharurot nito palayo. Bumalik ako sa pagdidilig ng halaman. Ang tubig mula sa hose ay humalo sa mga luha na hindi ko na malayang tumulo na pala. Masakit. Sobrang sakit. Pero sa bawat sakit na nararamdaman ko rin ang pagputol ng mga kadenang matagal nang nakapulupot sa akin. Malaya na ako. Lumipas ang ilang araw. Tahimik ang bahay. Dati, takot ako sa katahimikan. Para sa akin, ang katahimikan ay nangangahulugan na mag-isa lang ako, na walang nangangailangan sa akin, na wala akong silbi. Pero ngayon, iba na ang tunog ng katahimikan sa pandinig ko. Ito ay tunog ng kapayapaan. Ito ay tunog ng kalayaan. Gabi na nang tumunog ang telepono ko sa huling pagkakataon. Nakita ko ang pangalan ni Bea sa screen. Huminga ako ng malalim. Puno ng hangin ang aking dibdib at dahan-dahan ko itong pinakawalan. Sinagot ko ang tawag. Hello, Bea, bati ko. Ang boses ko ay kalmado. Walang galit, walang takot. Sa kabilang linya, narinig ko ang paghikbi. Hindi ito yung pag-iyak na nagpapaawa o nagpapakyut. Ito yung uri ng pag-iyak na nanggagaling sa ilalim ng tiyan. Ang pag-iyak ng isang taong nawalan ng lahat. Ma, sabi niya. Putol-putol ang boses. Wala na. Tapos na ang lahat. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Kanselado na ang kasal. Patuloy niya habang humahagulgol. Umuwi na sila Tita Maria sa Spain. Galit na galit sila kay Javier. Sabi nila, napakalaking kahihiyan daw nito sa pamilya nila. Sabi nila, cheap daw kami. Cheap. Ang salitang iyon ay parang sampal sa kanya. Pero sa akin, wala na itong talab. Sabi ni Javier, baka kailangan daw naming maghiwalay muna, sumbong ni Bea. Ma, iniwan na niya ako. Iniwan na nila akong lahat. May bahagi sa puso ko na gustong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya, tahan na anak, nandito si Mama. Aayusin ko ang lahat. Magkano ba ang kailangan? Ibibigay ko. Iyon ang Carmen na kilala nila. Iyon ang Carmen na namatay na ilang araw na ang nakararaan. Ang bagong Carmen ay nakinig lang. Ma, sabi niya ulit, at dito na lumabas ang tunay niyang kulay. Kahit sa gitna ng pag-iyak, nandoon pa rin ang paninisi. Kung sana kasi ibinigay mo na lang yung pera nung una pa. Hindi sana nangyari ito. Bakit mo ba kasi pinalaki ang issue? Bakit hindi mo na lang pinalampas? Napapikit ako. Hanggang sa huli, hindi pa rin niya makita. Hanggang sa huli, ako pa rin ang may kasalanan sa kwento niya. Bea, sabi ko. Mahina pero mariin. Makinig ka sa akin. Tumigil siya sa pag-iyak. Hindi ko pinalaki ang issue. Kayo ang nagliit sa akin. Kayo ang nagdesisyon na ang halaga ko lang ay ang laman ng pitaka ko. Kayo ang nagdesisyon na ikahiya ako. Pero ma, huwag mo akong pilipitin. Putol ko sa kanya.
Ang nangyari sa kasal mo? Ang pag-alis ni Javier? Hindi iyan kasalanan ng pera ko. Kasalanan iyan ng mga desisyon ninyo. Pinili ninyong magpanggap na mayaman. Pinili ninyong tapakan ang sarili ninyong pamilya para lang magustuhan kayo ng ibang tao. Nanahimik siya. Wala kang makukuhang pera sa akin, Bea. Paglilinaw ko, hindi ngayon, hindi bukas. Ang pera ko ay para sa akin. Pinaghirapan ko ito at gagamitin ko ito para sa sarili ko. Narinig ko ang pagsinghap niya. So, pababayaan mo na lang ako? Ganoon ba yon? Tanong niya. Hindi kita pinababayaan. Sagot ko. Pinalalaya kita. Pinalalaya kita sa pagiging dependent sa akin. Matanda ka na, Bea. Oras na para tumayo ka sa sarili mong mga paa. Oras na para matuto kang ayusin ang sarili mong kalat. Paalam, Bea. Sana mahanap mo ang sarili mo. Ibinaba ko ang telepono. At sa pagkakataong iyon, wala nang bigat. Wala nang guilt. Para akong nagtanggal ng isang sakong bigas na ilang dekada ko nang pasan-pasan. Umupo ako sa sofa. Tinitigan ko ang kisame. Malaya na ako. Kinabukasan, habang nag-aagahan ako, tumunog ulit ang telepono. Si Paulo naman. Nagdalawang isip ako kung sasagutin ko. Pero naisip ko, tapusin na natin ang lahat ng ito. Hello, Paulo, sabi ko. Ma, bati niya. Iba ang tono ng boses niya ngayon. Wala na yung yabang. Wala na yung pagiging demanding. Ang narinig ko ay boses ng isang batang napahiya. Ma, gusto ko lang sanang humingi ng tawad. Hindi ako nagsalita. Hinintay ko ang susunod. Hinintay ko ang pero. Pero walang pero. Nag-isip ako kagabi. Ma, patuloy niya. Mula noong pinalayas mo ako, hindi ako makatulog. Inisip ko lahat ng sinabi mo. Yung tungkol sa tuition. Yung tungkol sa bahay. Yung tungkol sa pagsasakripisyo mo. Narinig ko ang pagbasag ng boses niya. Tama ka, Ma. Naging makasarili kami. Nasanay kami na nandyan ka lagi. Nasanay kami na ikaw ang sasalo. Nakalimutan namin na tao ka rin pala. Na nasasaktan ka rin. Napaluha ako. Sa wakas, may nakarinig din sa akin. Salamat, Paulo, sabi ko. Tumatulo ang luha ko pero nakangiti ako. Salamat at naintindihan mo. Patawarin mo kami, Ma. Patawarin mo ako. Pinapatawad na kita, anak, sagot ko. At totoo iyon. Wala nang galit sa puso ko. So, pwede na ba tayong bumalik sa dati? Tanong niya. May pag-asa sa boses niya. Umiling ako. Kahit hindi niya ako nakikita. Hindi na, Paulo. Sabi ko ng malumanay. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Po? Bakit? Dahil nagbago na ang lahat. Nagbago na ako. At kailangan niyo ring magbago. Mahal ko kayo. Anak ko kayo. Pero tapos na ako sa pagiging tagapagligtas ninyo. Mula ngayon, magkikita tayo bilang mag-ina. Magkakausap tayo, pero may mga hangganan na. May mga boundaries na. Tumahimik siya ng matagal. Tila pinoproseso niya ang sinabi ko. Naintindihan ko po, Ma, sabi niya sa huli. Nirerespeto ko po yun. Mabuti naman. Sige po, Ma. Mag-iingat kayo. Ikaw din, anak. Pagkababa ko ng telepono, naramdaman ko ang pagtatapos ng isang kabanata ng buhay ko. Ang kabanata ng Carmen ang Martir ay sarado na. Pumunta ako sa aking kwarto. Binuksan ko ang aking laptop. Matagal ko ng pangarap ito. 20 taon na ang nakararaan. Noong bata pa sila, gusto kong makakita ng art sa Florence. Gusto kong makakain ng pizza sa Naples. Gusto kong sumakay sa gondola sa Venice. Pero lagi kong sinasabi, wag muna. Sayang ang pera. Pang tuition na lang. Panggamot na lang. Pangbahay na lang. Laging sila. Laging iba. Ngayon, nag-type ako sa website ng travel agency. Manila to Rome. One way? Hindi. Round trip. Babalik ako. Pero babalik ako bilang isang bagong tao. Nakita ko ang presyo ng ticket. Mahal. Dati, manghihinayang ako. Iisipin ko kung ilang sako ng bigas ang katumbas nito. Pero ngayon, ang nakikita ko lang ay ang halaga ng kaligayahan ko. Pinindot ko ang confirm booking. Booked. Napangiti ako. Aalis ako.
Sa susunod na buwan, lalakad ako sa mga kalsada ng Italy. Kakain ako ng gelato, iinom ako ng wine, at gagawin ko ang lahat ng iyon para sa akin. Hindi para sa asawa, hindi para sa anak, para sa akin. Isinara ko ang laptop at naghanda. May lakad ako ngayong gabi. 7:00 ng gabi, nang sunduin ako ni Attorney Roberto. Iba ang itsura niya ngayon. Hindi siya naka-Amerikana. Naka-polo shirt lang siya na kulay asul. Bagay na bagay sa kanya. Mukha siyang mas bata. Mukha siyang presko. At ako, nagsuot ako ng pulang bestida. Yung bestidang matagal nang nakatago sa likod ng aparador ko dahil sabi ko, masyadong matingkad. Pangbata lang yan, pero sinuot ko. Naglagay ako ng lipstick. Nagsuot ako ng hikaw. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Roberto. Carmen, sabi niya, napakaganda mo ngayong gabi. Namula ang pisngi ko. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa kilig. Oo, kilig. Akala ko patay na ang parte na yun ang puso ko. Akala ko pang teenager lang ang kilig. Pero nagkamali ako. Salamat, Roberto. Sabi ko. Inalalayan niya ako papunta sa kotse niya. Binuksan niya ang pinto para sa akin. Habang nasa biyahe kami papunta sa restaurant, nagkwentuhan kami. Hindi tungkol sa trabaho, hindi tungkol sa mga problema sa opisina. Nagkwentuhan kami tungkol sa paborito naming musika, tungkol sa mga lugar na gusto naming puntahan. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa Italy. Italy, bulalas niya. Napakaganda doon. Masisiyahan ka, Carmen. Deserve mo yan. Salamat, sagot ko. Ikaw? Ano ang pangarap mo? Tumingin siya sa akin saglit, bago ibinalik ang tingin sa kalsada. Ang pangarap ko, sabi niya. Ang pangarap ko ay makahanap ng makakasama na kayang tumawa kahit may problema. Yung taong matapang. Yung taong totoo. Hinawakan niya ang kamay ko saglit. Parang nahanap ko na yata. Dagdag niya. Napangiti ako. Hindi ko alam kung saan ito patungo. Hindi ko alam kung kami ba ang magkakatuluyan sa huli. At alam niyo ba, hindi na mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang sandaling ito. Ang mahalaga ay may kasama ako na nakikita ako. Hindi bilang isang nanay. Hindi bilang isang office manager. Hindi bilang isang bangko. Nakikita niya ako bilang si Carmen. Isang babae. Isang tao. Nang gabing iyon, habang kumakain kami at nagtatawanan, napagtanto ko ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ang kalayaan ay hindi ang pagtalikod sa pamilya. Hindi ito ang pagiging malupit. Ang kalayaan ay ang kakayahang mahalin ang sarili mo nang sapat para sabihing, tama na. Ang kalayaan ay ang pagpili sa sarili mong kaligayahan nang hindi nakukonsensya. Sa mga kapwa ko magulang na nakikinig ngayon, mga nanay at tatay na nasa dapit hapon na ng kanilang buhay. Gusto kong sabihin sa inyo ito, hindi masama ang magbigay. Tayo ay mga magulang. Likas sa atin ang magsakripisyo, pero huwag ninyong ubusin ang sarili ninyo. Magtira kayo, dahil sa huli, kapag lumaki na ang mga anak ninyo at may sarili na silang buhay, ang matitira na lang sa inyo ay ang sarili ninyo. At kung ibinigay ninyo ang lahat, kung wala kayong itinira, sino ang makakasama ninyo? Huwag kayong matakot na maging makasarili paminsan-minsan. Huwag kayong matakot na bumili ng tiket papuntang Italy, o kumain sa mahal na restaurant, o bumili ng magandang sapatos. Pinaghirapan ninyo yan. Karapatan ninyo yan. Tignan niyo ako. Ako si Carmen. Dati, ako ang nanay na bawal sa kasal. Ang nanay na pang Google Earth lang. Pero ngayon, ako ay si Carmen na malaya. Ako ay si Carmen na pupunta sa Rome. Ako ay si Carmen na masaya. At sa wakas ay nabawi ko na ang aking buhay. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sana ay may napulot kayong aral. At sana, sa sarili ninyong paraan, ay piliin nyo rin ang inyong sarili. Hanggang sa muli. Ito po si Carmen. Nagpapaalam at naghahanda na para sa aking bagong simula.